iglesia ay ang salita pa ng Diyos ang siya maging sentro sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Upang kahit anong mga distractions na haharapin po nila, na makikita po nila, they are stay focused pa rin sa goal nila para sa Panginoon. They are stay focused pa rin po mga kapatid sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ito po si Martha po mga kapatid, na wala po siya sa focus po niya. Yung unang ginagawa po niya, alam ko po, I believe po, kaya ginagawa po niya yun. Na masaya po siya, naghahanda siya ng mamimerenda o makakain po para sa hari po, para sa tagapagligtas. Subalit ano po nangyari? Bagamat maganda ang kanyang motibo, maganda ang kanyang hangarin, subalit pag ikaw ay kulang sa salita po ng Diyos, kahit gaano ka masipag sa pagpunta sa gawain, pag ikaw ay kulang sa oras po ng pag-aaral, pag-idirig po ng salita po ng Diyos, ikaw po ay madaling mag-distract. Amen po ba? Tayo po ay madaling mag-distract. Dito po si Martha, at ang sabi po ng Panginoon dito kay Mary, akala po siguro ni Martha, ang kakampihan po niya, ang pagiging po niya ito si Martha. Hindi niya alam, mas sigit na binigyan po niya ang favor po niya kay Mary. Kasi, yun po pinakamahalaga. At yun po, ang ginawa po ni Mary, ang siya naging acceptable, katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ayun tapos po, every Christian, each one of us po mga kapatid, ay kailangan po natin, huwag po natin i-neglect ang pag-aaral ng salita po ng Diyos. Ang pagbabasa po ng salita po ng Diyos. Para malayo po tayo sa anong pag-distraction. O hindi po tayo masira yung focus po natin sa anong mga distraction na harapin po natin. Amen po ba? Sa anong po mga distraction na harapin po natin. Ano po minsan, why do we lose our focus? Sometimes po, because of anger, because of envy, because of pride, because of worldly things, because of fear, because of doubt, because of disunity, because of jealousy. Yun po ang mga dahilan minsan na tayo po ay nawawala sa focus po natin. At lahat na nabasa ko po ito mga kapatid, being a Christian, hindi na po dapat ito ang magkita sa buhay po natin. Hindi na po dapat yung mag-ahari sa buhay po natin. Hindi na po, wala na po yun. Dahil yun po yung mga nakaasira po sa ating focus sa ating Panginoon. Kaya nga po, mensahe po sa oras na ito, start deleting distraction sa buhay po natin. So you can focus to your duty sa ating Panginoon. Amen po ba? So ano po ba mga distraction sa buhay po natin na dapat natin i-delete yan? So tulad po sa Facebook po mga kapatid, kung sa Facebook mga kapatid, kung alam mo, mayroong ma-send sa'yo at may nabasa ka na distraction para sa'yo, anong gagawin po natin? Patuloy po ba natin babasahin yung mga distraction na yun? Patuloy po ba natin titignan mga distraction na yun na nababasa po natin sa ating mga Facebook? Hindi po. Kundi dapat i-delete po natin, kung di po natin tayo i-delete, i-hide po yun. Di ba? I-hide po ninyo. So huwag na po natin babalik-balikan po yung mga distraction na yun. Dahil yun po makakasira sa ating focus sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yun po nakakawala po ng focus sa ating goal sa Panginoon. Sa Facebook po mga kapatid, kung alam nyo na hindi po magandang basahin at hindi po rito nagiging pagpapala sa buhay ng bawat isa, kailangan po i-delete mo yan. Kailangan po i-hide mo yan. Para hindi ka ma-distract sa mga magagandang bagay na nakikita mo sa Facebook. Especially the Word of God. O minsan, hindi lamang po yung mga messages po sa Facebook, pati mga friends, sir. Kung yan may distraction po. Minsan kasi totoo po yung mga friends po niya sa Facebook. Minsan meron tayo mga friends sa Facebook. Ano yung friends? Sige, sa friends, sir. Wala ng friends, sir. Ano yun? Dati yun. May sinasabi yung dati. Yung sa Facebook, ano yung mga friends natin sa Facebook? Twitter, saka yung Instagram. So Twitter, Instagram, ano po yan? Kung sino po yung mga friends po natin doon. Kung sila po ay nakaka-distract po sila at nakakasira po sila, nagiging basura po sila sa yung pong Facebook, kapatid, much better. It's better to delete them. Kristano po tayo.
Ang dapat makita po sa Facebook po natin ay mapagpapala po yung mga tao. Amen po ba? Mapagpapala po yung mga baong nakakita sa ating Facebook. Ang mahirap po minsan kahit yung Facebook po natin, minsan wala pa nakikita dyan. Diba? Ano mga nakikita minsan ako? Personally, may nakikita mga message, mga sama po nila ng loob, ang mga chismisan, Hindi totoo po yun. Tubiyanis po. Totoo po, nangyari po sa podcast, di ba? So, yun po yung mga minsan nakikita ko. Tapos, yung mga walang kwentang bagay na pinipicture nila na hindi kalooban na kalugod-lugod sa harapan po ng Diyos. So, ano pong ginagawa ko? Hindi kami na-fair, masyado ng pakitang kundi hide po ninyo mga kapatid. Di ba pag naka-hide na po yan, ay hindi na po nila magkikita? At ikaw mismo, personal sa buhay mo, hindi sa sarili mo, hindi mo na magkikita yung mga pangit na mga post na yon. Kahit mga chismis pa yan, o ano man po mga paninira, o mga sama ng loob, hindi mo na magkikita yun. Kasi mga distraction yun ano ba? Kasi ikaw, ipopost ka nga, mga word of God, word of encouragement, tapos may magkikita ka mga gano'n. Distraction po yun. That's why start deleting distractions so you can focus. Amen ba? So, ano nga minsan na nagiging po natin mga distractions sa paligid po natin. Minsan di ba, ibang tao. Di ba, ito, sino po naging distraction po kay Martha? Di ba? Si Mary. Si Mary, ang kanyang kapatid. Minsan kahit hindi po distraction, ito ba si Mary, hindi naman siya distraction Kasi po, yun pong tama ang ginawa po niya. Kapatid, tayo po, huwag pong hayaan ikaw ay ma-distract sa paligid mo, o sa kapatid mo, o sa pamilya mo. Dahil bawat isa po sa atin mga kapatid, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang buhay. May kanya-kanyang lakad. May kanya-kanyang takbuhin sa buhay. Lahat po tayo, bilang sa Kristiyano, lahat tayo ay hinahintulad sa isang runner. Amen po ba? Na runner, hindi ibig sabihin na tayo po ay pumasok sa oval. Pag tayo po sabay-sabay na tumakbo, ay sabay-sabay hindi po tayo makatapos sa finish line. Hindi po. Ang bawat isa po sa atin, lahat tayo ay hinahintulad sa isang mananakbo. Lahat po tayo may takbuhin sa buhay. At pag tayo po tumakbo, hindi ibig sabihin, pantay-pantay po lagi tayo tumatakbo. Especially pag yan po ay competition. Tama ba? Hindi po lahat sabay-sabay. Ibig po sabihin, sa takbuhin sa buhay po natin, ay kanya-kanya po ang bilis po natin. Kanya-kanya po tayo sa ating, kahit istano tayo, iba-iba po ang ating takbuhin ng buhay po natin. Kaya huwag tayo magpa-distract. Huwag tayo magpa-distract mga kapatid sa mga paligid, sa mga kahit mga kapatid natin yan sa pananampalataya. Ang mahalaga sa buhay po natin as an individual, gawin mo ang best mo. Kung ayaw nila gawin ang best nila, sila ang mananagot. Dahil isn't every one of us, tayo po ay magbibigay account sa ating Panginoon. Accountable po tayo sa ating pagharap sa Panginoon, sa ating lahat ng ginagawa. Kung ikaw ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, kung hindi siya tapat na naglilingkod sa Panginoon, huwag mo siya i-blame, kundi mag-pray mo siya at encourage mo siya. Amen. Kung ikaw ay masipag na pumupunta sa mga gawain, mga kapatid, at kung sila'y tamad na pumunta sa mga gawain, hayaan mo sila, ipag-pray mo sila. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa kanila. Mas maganda yung willing heart na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi yung napipilitan ka na naglilingkod sa Panginoon. Yung willing heart, yung may pusang loob na maglingkod sa Panginoon. May pusang loob na pumunta sa gawain. Ang trabaho lamang po natin is to encourage them and to pray for them. Amen. Amen. Diba? Yun ang trabaho po natin. Maganda kasi, as an individual, gawin mo yung the best para sa Panginoon. At sila, gawin din nila the best nila para sa Panginoon. Kung ayaw nilang gawin, lahat tayo ay magbibigay sulit sa Panginoon. Mabuti man o masama, magbibigay tayo sulit sa Panginoon. Mapalad ka kung ikaw naging masipag para sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw naging tapat sa Panginoon, ikaw ay harap na tasno sa ating Panginoon at sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Kung sila, hindi sila naging tapat sa Panginoon, hindi ikaw mapapahiya. Sino mapapahiya? Sila. Huwag tayo pa-distract. Amen po ba?
Huwag tayo magpa-distract. Start deleting distraction so you can focus. Good point, So you can focus, mga kapatid. Sabi niya sa Proverbs 16 verse 18, pride goeth before distractions, and an haughty spirit before a fall. Verse 19, better to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Kapatid, minsan tayo, parang minsan nagiging boastful po tayo, nagiging proud tayo, ano ho, parang nagiging bilib tayo sa ating mga sarili. Kapatid, dahil minsan inisip natin na lahat tayo nagagawa po natin para sa Panginoon. Kapatid, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, sa Panginoon ko lang tumingin. Dahil lahat ng ginagawa po natin ay lahat yan sa Panginoon, hindi sa tao. Amen. Kaya kung sa Panginoon ka naglilingkod, kung sa Panginoon po tayo naglilingkod, malayo po tayo madidistract sa paligid ko natin. Amen. Pero kung sa tao ka lang naglilingkod, kapatid, hindi malayo na ikaw madidistract sa paligid ko. Amen po ba? Amen. Ito po si Martha. Una, ang ganda ng puso po niya. Una, andun yung excitement po niya sa puso po niya. Andun yung love po niya sa ating Panginoon. But because of distractions, lahat po yan ay nawala. Ano nakita sa kanya? First point po natin. Loss of focus causes Martha to become angry at others. Amen. Loss of focus causes Martha to become angry at others. Kapatid, totoo po, pag tayo po nawala sa focus, madali na po ba makapasok ang kaaway? Madali na po mababago po yung dating magandang ginagawa natin sa Panginoon once na tayo po mawala sa focus. Once na yung distraction po, doon po tayo yung focus, doon tayo tumingin, kapatid, I believe po, lahat ng magandang sinimulan natin sa ating Panginoon ay mawawala. Ay mawawala po mga kapatid. Kaya sabi nga po dito, I truly believe that Martha wanted to honor Jesus. Amen po ba? I believe po. And I even believe that she began her work with the right attitude. So kapatid, kasi minsan, opo, sa simula po, napakaganda ng attitude natin sa ating pagsiserve sa Panginoon. Minsan, sa simula po, napakaganda po ng layunin po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa simula po, napaka-eager po natin na maglingkod sa Panginoon. But minsan, yung galit, minsan yung distraction po, lalo na po yung galit, lahat po yan ay mababago. Lahat ng magandang ginagawa po natin. Ano po nyo? Ano po magiging kapalit po nun? Sabi po niya dito, sa anger doesn't love anything. It doesn't solve anything. It builds nothing. But it can destroy everything. Sinulit ko po, anger doesn't solve anything. Totoo po yan eh. Ang galit po, hindi po niya masolve kung ano pong problema o ano man po dapat ayusin natin. Ang galit po, hindi po niya maayos ang bawat relasyon. Ang galit po, kailangan po hindi po magbubunga ng mabuti sa buhay ng isang tao. Sa buhay, especially po, sa buhay po ng bawat mananampalataya. Ang galit po mga kapatid, sabi niya, anger doesn't solve anything. It builds nothing. It builds nothing. Wala po. Wala po tayo magagawa po dito. Wala po tayo matatapos ng maayos dito. Paggalit po ang umiral sa puso po natin mga kapatid. Anger doesn't solve anything. Anger, it builds nothing, but it can destroy everything. Ito po yun. Ang galit po, kaya po niya sirain ang lahat ng mga bagay. Amen po ba? Kaya po niya sirain po yung focus natin sa Panginoon. Sabi po niya dito sa Ephesians 4:26, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. So ano po yung instruction po sa atin? Huwag po natin hayaan yung galit po ay manatili sa ating mga puso. Kundi ang sabi po ng banal na kasulatan na dapat po bago lumubog yung araw, ay nagkaayos na po tayo. Nagkapatawaran na po tayo.
Amen po ba? So kasi po yung anger, ano ho, ito po sumira po kay Martha. Sa magandang puso po ni Martha, yung anger. Amen. Galit. Yung anger na kung saan, na akala po niya, iniisahan po ni Mary ito si Martha. Tama ba? Akala po niya na ang Panginoon po, kinwestiyon na po niya. Bakit hinayaan niya ito si Martha na ito si Mary na hindi siya tulungan? Na kailangan po niya ng tulong. So kapatid tayo po mga kapatid, tandaan po natin lagi, pag dumating na po yung anger sa puso po natin, kung sino po yung kinakagalit po natin, nasabi po ng banal na kasulatan, huwag mo hayaan lumubog yung araw na hindi kayo nagkakayos. Wala ka man po kaaway po dito sa church. Pero kung mayroon kayong po mga pamilya, kaibigan, ano ho, sino man po yan, nakaaway po nyo, mas better, lalo na po tayo mga Kristiyano, magpagkita po tayo sa kanila ng karapatan ng loob. Amen. Kahit hindi po mananampalataya po yan. Kung tayo po nagkaroon ng problema sa kanila, yung nagkagalit po tayo, nagkaaway po tayo, mas maganda po tayo mga Kristiyano ang siya magpakita ng karapatan ng loob. Amen. Amen po ba? Kasi si Jesus Christ po, tayo po ay makasalanan. Pero, nakaya tayo patawarin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po ay makasalanan. Pero, nakaya pa rin tayo mahalin ng Panginoon. Ganun din po tayo mga kapatid. Kahit po, hindi po yan mananampalataya. Kung nagkasala man siya sa iyo, or ikaw man po nagkasala sa kanya, mas maganda, hindi man siya lalapit sa iyo, hihingi ng tawad, ikaw na mismo lumapit sa kanya at magpatawad sa kanya. Dahil mas maganda po na ang mapagkumbabang puso po ang siyang tinataas ng Panginoon. Ang mapagkumbabang puso po, siya po ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi po yung mapagmataas. Minsan baka Kristiyano po tayo, ang believer po yung mga kaibigan po natin, mga kagalit natin, baka ma-pride siya, ay dapat maging ma-pride din ako, dapat maging mas mataas din, mataas din ako sa kanya, dapat mas maging, ano ibig sabihin yung, yun nga po, kung di niya ako, kaayaw niya ako kausapin, hindi ko rin siya kakausapin. Hindi po dapat ganon. Be a Christian. Amen po ba? Be a Christian kasi po, mawawala yung focus sigurado sa Panginoon. At hindi po tayo magiging blessed. Hindi tayo patatawarin ng ating Ama na sa langit kung hindi rin kayo marunong magpatawad sa iyong kapatid. Bago nga patawarin ng ating Ama na sa langit, ay kailangan po matuto rin po tayo magpatawad sa ating mga kapwa. Para patuloy po tayo makapag-focus po sa nais na ipagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Point number 2 kung kapatid. Point number 1, loss of focus causes Martha to become angry at others. Loss of focus causes Martha to find fault with others. To find fault with others. So sabi when Martha cannot get Mary's attention, she getting more irritated to Mary. So nagalit siya kay Mary, nainis siya kay Mary dahil dahil itong si Mary, akala po niya ay hindi po niya binigyan ng pansin ito si Martha. Hindi po niya tinulungan ito si Martha. Na-irritate po siya, tandaan po natin. Huwag po natin hanapin yung fault ng bawat isa po sa atin. Huwag natin hanapin po yung pagkukulo ng bawat isa po sa atin. Sabi ko ako sa inyo, yung gawin po natin. Yung best natin sa Panginoon. At yung sa kanila, gawin din po nila para sa Panginoon. Kasi po, paglilingkod sa Panginoon, ay hindi po as a church po, hindi po as a church, as a group. Kundi ang paglilingkod sa Panginoon as an individual. As an individual mga kapatid. Loss of focus causes Martha to find fault with others. Nasabi po niya sa James 5 verse 16, confess your faults one to another, and pray for one another that you may be healed. Amen po ba? There's a effectual perfect prayer of the righteous man availeth much. So ano pong sabi po ng banal na kasulatan? Kung mayroon pong kakulangan o kung may mga pagkakamali po sa bawat isa, ang sabi po ng banal na kasulatan ay magpahayagan tayo ng ating mga kasalanan, ng ating mga kakulangan o kamalian.
I-confess po natin at magpalalinginan po tayo para tayo po ay gumaling. Ano, para tayo po ay gumaling, mga kapatid. The effectual fervent prayer of a righteous man, I believe that sa pamagitan po ng prayer, we believe that the prayer is a powerful. Amen po ba? Amen. So powerful po ang prayer, kaya ang dapat po natin gawin to encourage them, to pray for them. Dahil ang Diyos, hindi po tao nagbabago sa buhay po ng tao. Kundi ang nagbabago po sa buhay po ng tao ay walang iba, kundi ang salita po ng Diyos. Tayo po, instrumento po tayo. Amen po ba? Instrumento po tayo. At kung ayaw po nila mag-response doon sa itinuro po natin about the Word of God, sila na po mananagot sa Panginoon. Hindi ka accountable sa kanila. Amen po ba? Hindi po sila accountable sa kanila. Hindi po, tama po. So, pangatlo po, loss of focus causes Martha to question God's care. So, minsan po, ito po si Martha dahil wala na po siya sa focus. Pati ang Panginoon, question na niya. Na kumbaga, na ang Panginoon po wala na siyang pakialam kay Martha. Kumbaga, yung attention po ng Panginoon ay binigay lang po niya kay Mary. Tama ba ba? So, minsan dito po, question na po niya ang ating Panginoon. Sa verse, ano po, usan po natin. Sa verse 40. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. Then sa verse 41, ang sagot ng Panginoon, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. So dito po, pinapakita po dito si Martha dahil na-irritate na po siya sa ating, kay Mary. Pati ang Panginoon, kinwestiyon na po niya. Pati yun na inisip po niya na wala pong pakialam ang ating Panginoon sa kanya. Inisip po niya na parang ito si Mary lamang po ang binigyan po niya ng favor, binigyan po niya ng atensyon. Kapatid, ang Panginoon po ay wala pong favoritism sa kanya. Ipinapakita po dito sa komento na ito na kay Martha and Mary. Ipinapahayag po dito at nais na iparating sa buhay po ng bawat mananampalataya. Masigit na mahalaga. Bigyan po natin ng pansin ang king kaysa sa kingdom. Ang king po, after po na tayo po ay makapagiling na salita po ng Diyos at tayo po makapag-aaral na salita ng Diyos at mapagbasa po ng Biblia at makapanalangin sa Panginoon. Kasunod po yung kingdom. Kasi po, kung tayo po yung lagi po tayong kingdom at wala po yung wisdom ng Panginoon, kapatid, sigurado po mapapagod ka. Sigurado po magsasawa ka. Sigurado po madidistract ka. Sigurado titingin ka sa ibang tao. Amen. Pero pag ikaw ay naluto ka sa salita po ng Diyos, kapatid, I believe po, hindi ka mapapagod. Hindi ka magsasawa. Kundi magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ang kung distractions na magkikita sa iyong harapan o sa iyong paligid. Distractions. So kapatid, minsan tayo po, pag nawala na tayo sa focus, minsan tayo rin po, nag-question na natin ang Panginoon. Lord, tapat naman po ako sa iyo. Lord, napakasipag ko po pumunta sa iyo pong gawain. Bakit Lord, hanggang ngayon wala ba akong trabaho? Bakit Lord, nangyayari ito sa ating pamilya? Bakit Lord, nagkukulang ako? Minsan tinatanong po natin na gano'n ang Panginoon, tama ba? Minsan tinatanong po natin siya. Sa kabila ng katapatan po natin sa Kanya, sa kabila na inisip po natin, yun po the best po yung ating ginagawa sa Kanya. Pero hindi po pala. Hindi po pala yung hinahanap ng Panginoon. Kasi po ang hahanap ng Panginoon ay kailangan po lagi po may fellowship ka sa Kanya. Kailangan po lagi ka nananahin sa Panginoon. Kailangan po lagi ka nagbabasa po ng salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos, ang siya po mag-cover po sa atin para ma-overcome po natin lahat ng mga distractions sa buhay. Amen. Para manatili po na positive po yung puso po natin. Ito po si Martha po mga kapatid, na mula sa positive, dahil nawala po sa focus po niya, naging negative po siya. Pag tayo po nawala sa focus, lahat ng mga bagay na makikita mo ay magiging negative na sa iyo. Amen. Pero pag ikaw ay nananatili sa focus, lahat ng mga bagay, kahit distraction man yan, mananatili positive pa rin yan sa buhay mo. Kasi bakit po? Dahil sa mga bagay, mga distraction na yan, ikaw ay lalo na challenge.
lalo kang nagiging prayerful sa Panginoon, lalo kang nade-develop, ano ho, yung spiritual life mo, kung paano mo i-deal ang kapatid po natin na nangangailangan ng encouragement o tulong. Ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo po mga matured, kung mayroon kang kapatid na immature, ang tayo po mga matured ay turuan po natin sila, i-disciple po natin sila. Amen po ba? Encourage po natin sila. Para po, sila po ay balang araw ay maging matured po sila. Amen po ba? Pero ang pagiging mature na Kristiyano po, hindi po ito magic na kung sana ngayon mo siya tinuruan, mature na agad. Hindi po. It takes time. We need effort. Amen ba? We need prayer. Para sa ating mga kapatid, especially pag bago po yung mananampalataya. Huwag po natin hinalitulad yung spiritual level po natin sa mga ibang mga Kristiyano o sa ating mga kapatid. Kung ikaw ay may mataas na spiritual level, kapatid, huwag mo i-level ang sarili po natin sa iba. Dahil hindi po nila maabot yun. At magkakaroon tayo ng problema. Huwag mo hanapin, huwag po natin hanapin ang sarili po natin sa iba. Dahil ako, iba ako. Kayo, iba rin po kayo. Ano? Sa palabas na lamang po, iba-iba mga itsura po natin. Hindi, totoo. Hindi totoo lahat na. Ako, iba itsura ko. Si Preacher, Malabong Revilla. Ako, Dinero Canto daw. Richard Gap, Bertan Marroas, Noli Di Castro, Richard Gomez. Meron pa Bong Revilla. Si Dennis. Yung Martin, ano? Dennis Padilla. Ano di German? Ay, German. German Moreno po? Isko Moreno. Diba, bawat isa po sa sipa, palito lapit. Diba? So, bawat isa po sa atin, dito to pumapatin. What I mean pumapatin? Si Dico Rubel. Sino siya? Hindi. Si, Bayani at Bayani. Tapos si Bongbong Marcos, si Preacher Andy po, Rudy Fernandez, si Kuya Melo, si Kuya Romy, sino si Rudy Fernandez, si Kuya Romy. So what I mean po, lahat po tayo. Bongbong Marcos, si Kuya Dante, so si Kuya, paano na si Kuya? Si Kuya Marsaki, si Ronnie Ricketts, si Kuya Bergates, si Brother Jason, diba? Lahat pa tayo mga kapatid, meron din ka mukha si Brother Emerson. Yung Uy, tama. Yung mapa, totoo si So, si Ray, meron din. Si Jong. Sa mga kain mo, lahat po, kawig nyo. Si Lacson. So, balik po tayo mga kapatid. Tanong po tayo, kapatid, ibig po sabihin po mga kapatid, bawat isa po sa atin, ay may kanya-kanya sa buhay. May kanya-kanya buhay. May kanya-kanya spiritualidad. Amen ba ba? So, huwag po natin hanapin ang ating sarili sa iba. Number 4 po, to stay focused is to give priority His Word. To stay focused, para tayo makapag-stay focused, kung tayo manatili tayo i-priority ang salita po ng Diyos. Amen ba? Manatili po tayo sa King. Yun po yung priority po natin. Una, mas maganda, maging Mary po tayo. At pangalawa, dapat maging Martha po tayo. Itong si Martha po, agad hindi lang po siya naging rooted sa Word of God, naging yung service na agad yung ginawa po niya. Mas maganda, yung maging Mary ka muna. Matuto ka muna, makinig ka sa salita po ng Diyos. And after that po, ang magiging reflection po, magiging result po nun, ay yung kay Mary, gumawa ka na. Gumawa ka na, nagyan po niya yung sabihin. So kapatid, mas maganda maging Mary muna po tayo. Then after that, maging Martha po tayo. Gumawa na tayo at maglingkod na po tayo. Then pag tayo gumawa na at naglingkod na tayo, kung naging Mary muna po tayo, I believe po,
malayo po tayo sa distraction at hindi po tayo masisira doon sa distraction na yun. Amen po ba? Maging Mary muna po tayo. Amen po ba? Huwag muna Marta. Mary muna. Dapat maging rooted muna tayo sa salita po ng Diyos bago tayo maging Marta. Sabi nga po sa James 1:22, ano sabi po niya doon? But be doers of the word, not hearers only, deceiving your own self. So para si Mary at saka si Martha, dito si Mary, naging doers na siya, na hindi pa siya naginig na salita po ng Diyos. So dapat po, be a listener first, then after that, be the doers of the word. Amen. Ano? Be the doers of the word. At bilang pangwakas po mga kapatid, ang first point po natin, loss of focus, Of course, Mark. causes Martha's Can, envy. hungry. At others, point number 2, Mark loss to of find focus. fruit of with them. Number 3, There's a pala. number 4, To stay, keep priority is word. so sabi niya po sa verse 4, sa point number 4, sa verse 42, but one thing is needful. Ano po yun? Ay yung makinig ka sa Panginoon. Bilang conclusion po mga kapatid, mayroon po ito po yung kwento na kung saan na nabasa ko, narinig ko po mga kapatid, isang sundalo po na magaling na sundalo na sniper. Ang trabaho po nitong magaling na sundalo na ito na sniper ay nahanting po niya yung mga masama mga tao. Nahanting po niya yung mga masama mga tao. Magaling po siya. Ibig sabihin, lahat po naman naging assignment po niya ay wala pong palpak. Lahat po ay naging maayos, matagumpay po ang lahat ng kanyang ginawa. Subalit one day po itong sundalo po ito pala ay nung bata po siya ay mahilig po siyang manghuli ng paru-paro. Narinig po na po yung kwento na to? Hindi pa. So, in short po mga kapatid, yung sniper na ito, habang naka-ready po yung kanyang, ano tawag yung sniper? Sniper gun. Yung baril niya, sabi na po natin baril. Ano? Ha? Baril di tubig daw. Baril na tubig. So, habang siya po naghihintay po na yung assignment po niya, hinihintay po yung tao na target po niya para patayin. Yung paru-paro po ay dumapo po sa dulo po ng kanyang baril. Dumapo po yung paru-paro sa dulo po ng kanyang baril. Dahil ito po, itong sniper na ito ay mahilig po siya dati sa paru-paro nung bata po siya. Ano po nangyari? Hinuli po niya, tumayo po siya at huli po niya sa aling paru-paro. Kaya lang, siya po'y naunahan ng ibang kalaban. At siya po'y nabalin. What I mean po mga kapatid? Pag tayo po ay nawala sa focus po natin sa ating duty sa ating Panginoon at tinignan po natin distraction sa paligid po natin, hindi po malayo na mapapahamak din po tayo o mapapalayo sa ating Panginoon. Huwag mawala dapat po ang focus natin sa Panginoon. Dahil pag nawala po yung focus po natin sa Panginoon, malalayo po tayo sa kalooban po ng Panginoon o mapapalapit po tayo sa kapahamakan o sa kasalanan. Isang kwento po mga kapatid, pero ito sa buhay po ito, na kung saan ito po ay patungkol naman po kay Rothman. Alam po natin yung kapanahonan po ni Rothman po ay siya po sikat na sikat. Subalit ito po si Rothman po ay doon sa lugar po ng lugar po ng West Virginia. Sila po nakarating na sa West Virginia. West Virginia. Virginia lang. Walang West? Meron doon. Sa West, meron nakarating na. West Virginia, wala ba doon? Meron. Kung meron man o wala mga kapatid, ano? Pamay mo sa private. Di ba? So dito sa West Virginia po, ano po mayroon eh? Meron. West Virginia. Si Virginia. Okay. Sorry. Kala ko si So balik na tayo, ano? So dito sa West Virginia po, meron po lugar dito na may tunnel. Doon sa tunnel po mga kapatid, na yung mga tao po, ang dami po mga na-aksidente po doon, mga nakasakyan po sila, yung mga nag-travel po, sila po ay madalas po may aksidente po doon. Hindi po nila alam kung ano po dahilan bakit na-aksidente sila. And one day po,
na-discover po nila. Ito si Rodman po pala, ang siya nagiging dahilan. Kaya, nadidisgrasya po ang mga tao. Bakit po? Bago po sila pumasok sa talya po, mayroon po mukha po dito si Rodman. Na kung saan, bago po sila pumasok doon, siyempre, madilim po doon ano, bago sila, kaya pala nakasilip sila, dahil tinitingnan po nila yung picture, yung photo, ano doon? Poster ni Billboard, tama. Billboard po ni Rodman. So, what I mean po, dito mga driver na ito na nag-drive sa kanilang mga sakyan, kaya napapahamak po pala sila. Nawawala po sila sa focus nila, sa takbo nila, sa kanilang daan. At tumitigil po sila doon. At nangyayari po dahil nawala po sa focus nila sa kanilang pag-drive. At na-distract sila kay Rodman. Ano po nangyayari? Napapahamak po ang kanilang mga buhay. So, ano po mensahe po dito sa buhay po natin bilang sa mananampalataya? Tandaan po natin, ang mga distraction sa buhay ay wala pong may tutulong maganda sa buhay po natin. Wala pong may tutulong na maganda sa buhay po natin. Wala pong may bibigay na maganda at walang magandang tulong